Sa talbos ng kamote, hindi lang sa bagin ang pwedeng ulamin, sa kahoy din. Hindi nga lang katulad sa bagin na madaling hanapin. Mga katulad kong laking bukid, diskarte sa gastusin. Madami ng request nito pero hindi ko magawa ng video. Wala sa lugar namin. Buti na lang nakatulong yung pagbundok-bundok. Sa gilid-gilid nagkalat mga pinagputulan ng tanim. Pagdating sa bahay, agad ko itong hinimay. Inayos at kinuha ang murang talbos. Sa tagal ng panahon, sa wakas makakatikim. Request kung paano ito pasarapin. Style ko paano lutuin. Isang simpleng kahilingan ni Mrs. Paglilihi mapagbigyan ng lambing. Kanayon Jericho, sana mapanood mo. Pakishare ng video. Merienda mo, sagot ko na din. Binudburan ng asin, sunod na pinigaan. Katas mapalabas upang pait mabawasan. Eto aking paraan. Saka nagdagdag ng tubig, alat mabanlawan. 1 kilo ng niyog para sa sabaw. Nagdagdag ng kaunting tubig, kinuha sa isang pigaan. Iba pa sangkap inihanda, 4 na piraso ng tinapa, hinimay para sa isda. Nagpainit ng mantika, sibuyas, bawang, luya, una sa gisa. Siling pula para sa kaunting sipa, pinakatas, sunod ang tinapa. Patis, pinalatan, paminta, binudburan. Kaunting lasa hanggang mga sangkap magkasundo sa timpla. Saka nilunod ng gata. Saglit na pinakuluan, sa palayok ang sunod na kaganapan. Pakidagdagan na lang ng saing kapag ganito ang ulam, tinakluban. Iniwan upang makondisyon ang katawan, kahit hindi naglilihi, bubundat nito ang tiyan. Binalikan sa kahinalo, hindi tinakluban. Inin-in sa mahinang apoy gata, lumapot at mas magmantika. Sa kalamesa, inihanda. Sa kanayon po natin nag-request. Sana magustuhan mo po itong version ko at congrats na din sa bagong blessing na dumating po sa family nyo. Napakabuti nyo po, Ama, sa mga pagpapalang pinagkakalob nyo po sa amin. Paspasan po ito in Jesus' name. Amen. Po. Oh. Sipa agad yung anghang. Agad-agad sa labi. Pero ang lakas po nung dating nung gata. Na may kaunting alat. Nung tinapa, yung isda nga na nilagay. Bango. Ano po yung texture nyo. Kaya hindi na ako naglabas ng sausawan. At saka mga side dish kasi andyan naman na po lahat. Sarap. Pinasamahan ko na lang naman po nitong mangga. Dami. Kasi po ang ganda ng pagkakahinog. Ang sarap ng kombinasyon niya sa bibig, yung alat, anghang gata, at saka ho yung tamis ng mangga. Natutunan ko sa tatay ko yung pag-ulam nito. Kahit wala nang iba, itong mangga na nga lang, ayos na ho sa kanila. Sarap. Wala ho siyang pait. Ang sarap pong papakin. Ang sarap po niya sa bahaw. Pag ganito ho ang ulam, talagang papadami ka ng kain. Quality. Mm.